Magandang araw po mga kabuhan. Welcome po sa Pinilang Lakbay. Ayan, tagal ko po hindi nakakain ng karne. Nagluto po ako ngayon ng pork belly adobo o simple. Wala po yung sarsa at nagmamantika. Yung mantika, yan po. Pag luto ng adobo, kinamas ko para mas masarap. Meron tayong adobo rice at meron po tayong sabaw. Tara, sama po man ninyo akong mag-prepare. Alam naman po natin ang adobo ay talagang napaka raming debate na pinagdaanan kung gagawin ba itong pambansang ulam, di ba? Marami talagang proseso para magawang pambansang ulam ang isang putahe. Wala namang batas ditong nasusulat kung paano pagluluto ng adobo. Basta pagluto ay nalalaman nyo, okay na yun. Siyempre, di ba? Wala po akong nilagay na mantika. Ito pong aking i-adobo ay gilid po ng pork belly. Skinless po yan. Tinanggal po yung balat. Kaya masarap na masarap po ito. Ang baboy po talaga, nagre-release po yan ng maraming liquid. Kaya kung magpiprito kayo ng ganito na walang mantika, medium high heat, huwag nyo lalakasan dahil hindi naman tayo gagawa ng lechong kawali. Diba? Ganyan lang. Medyo i-golden brown natin yung taba. Hayaan natin pumatas. At para mas mabilis pong maglabas ng liquid, lagay po tayo ng asin. Kaya bakit ganun? Kahit hindi masyadong nakakatawa, tawa ka ng tawa. Masaya ako ito, hindi ka masaya sa bro. Hindi ka masaya sa buhay mong bro ka. Ayan, naamoy ko na. Ayan po yung maganda oh. Golden brown po yung balat. Diba? Masala po yung range hood. Ayan ko lang po muna itong sangkot siya ng maayos. Bakit daw po napaka old school o napakalalim ko daw pong managalog? Napakaganda po ng sariling wika po natin sa Tagalog. Ituro po natin sa mga bata. Kaya na nasa ibang bansa po tayo. Huwag natin gawing masyadong pasosyal yung mga bata natin pag-uwi ng Pilipinas, di ba? Turo natin magtagalog. Hindi yung nakapunta ka sa Amerika, hindi ko pa umabot ng isang buwan pag balik mo sa Pilipinas, parang nakalimutan mo na ang salitang Tagalog, di ba? Masyadong pasosyal. Yung mga masarap bigwasan. O kahit ni sa Amerika, sa mga English speaking country, di ba? Wala pang isang buwan ako. Pagbaling sa Pilipinas, oh really? Pag ganun-ganun po yun ako. Sarap patirin. Hindi kasi sabi po napakalalim ko daw po mga Tagalog. Napaka old school, nakakatawa. Ano nakakatawa sa maganda pa na Nagalog? Bakit gano'n ano? Pag English, nakapagsalita ka ng malalim English, wow, galing, talino, sosyal. Pero pag nagsalita ka ng sariling Tagalog, kapwa mo pa Pilipino ang mamimitas sa'yo. Ay, nako. Nakikita nyo naman po yung mga taga-ibang bansa. Yung mga foreigner, di ba? Iba. Lumilipat sa Pilipinas, nagyayamanan para makapag-vlog. Dahil tayo, di ba? Mahilig tayo sa mga tao na sinusubukan magsalita ng lingwahe natin. Di ba natutuwa? Sana ganun din tayo sa kapwa Pilipino natin. Ano ba ginagawa natin ngayon? Parang nasa linggo ng wika tayo ngayon. Sa Agosto pa mong linggo ng wika. Ayan. Asa adobo pala tayo. Ayan. Ganyan lang po. Hindi naman po natin masyadong papuputiin po yung baboy. Tatanggalin na po natin yung amoy yung maanggo o mango. Lagyan ko na po yung bawang. Spread out po ninyo. Ito po ang technique para mas lumasa ang bawang sa baboy. Just hold on. Lagyan na po muna ako ng paminta. Haluin po ninyo. Huwag yung lalagyan nyo lang yung bawang. Tapos tatakpan ninyo. Kailangan haluin po ninyo para mas mag-spread ng maayos. At saka po ninyo takpan. Lagay nyo lang po sa medium high heat. O, di ba?
magre-release na po ng mas maraming liquid yung baboy at yung bawang lalasa. Ganun po yun. Ayan. This is what I was talking about. Yeah, with matching accent. Sige kuya, mag-English ka pa, mukha kang tanga. Yeah, I got it. Sobrang defensive, ano. Lagyan na po tayo ng toyo. Dagdagan pa natin. Ito po hindi dark soy sauce. Galing po ito sa Pilipinas. Bili ko sa Asian shop. Lagyan po natin. Tuwing maglalagay po kayo sa adobo ng mga pampalasa, hanggat di nyo po nilalagay ang suka, haluin po ninyo. Yan. At balik po natin para kumapit po yung toyo. Ayan! Tanggalin ko na po. Okay na po ito. Tingin ko na lang pong medyo mabawasan yung liquid bago ako maglagay ng suka. O, di ba? Ayan, lagay na po ako ng suka. Huwag nyo pong haluin kapag naglagay kayo ng suka kasi yung tartness o yung maligas-gas o yung mapaklang lasa, hindi po masarap po yun. Ayan, kuluan na po. Lalagay po ako ng konting atsuete. Araw po talaga naglalagay po ng atsuete. Saka yung mga toyo po talaga nung araw, dark talaga. Yung mga toyo po natin ngayon, hirap pong suyuin. Kahit na ano gawin yung panunuyo, tatampo pa rin. Saan ba tayo? Toyo yung pampalasa yun. Mapuputla po ngayon, ano? So, pwede na pong haluin natin to. Ayan. Ibale. Lalagyan po ko ng konting asukal. Konti lang po para contrast. Yan, okay na po yun. Hindi naman po tayo gagawa ng humba o ng paksiw. Sarap ng humba. Meron akong bulaklak dito ng saging Namimiss ko rin. Pero mas gusto ko po pag naghumba yung baboy po sa Pilipinas. Yung baboy po dito yung ihumba. Hindi po siya masarap sa humba. Sa adobo masarap. Lagay ko na rin ng laurel. Kakaramelize lang po natin yan. Ayan, ito po yung sinasabi ko. Kapag medium heat, kanina po medium heat, in-adjust ko nga po pala sa ano ba sinabi? Wala na naman ako sa sarili ko. Medium high heat po kanina, di ba, na pinakalan natin. Pero pag tinagal nyo po yung takip, medium heat para hindi po masyadong masunog yan. Dahan-dahan pong napiprito ang bawang, nadudurog, kumakapit po sa baboy. Ayan po. Adobong pinatuyo po ito. Di ba? Golden brown. Sarap. Ready na po yan. Serve ko na po. Lumamon na tayo sa Siyempre, sa pinag-adobohan, kamasin po natin, di ba? Yan ang tinatawag na adobo rice. So, Mabuhay yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago po tayo mag-isap, salamatan po muna natin ng Panginoon. Ngayon, maraming salamat na po sa biyayang niyo po sa amin. Naway ang bawat isa po ligtas. Lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Nag-iisa at wala pong masyadong mga komunikasyon sa kanila pong mga pamilya. Ilig po namin kaligtasan ang bawat siya makauwi po ng maayos. Kaya na pong bahala po sa amin, sinusukan na po namin sa inyo lahat sa kanila isasabihin. Super excited na po ako. Nakakaroon tayo, hindi nakakain na karne. Ito sabaw ko, sinigang mix lang po ito. Mayroon pritong sibuyas, spring onion, at konting patis. Sarap naman. Ito. Taba.
Napakalambot, napakasarap. Apple juice. Ay, napakasarap. Napakasarap, kapit na kapit po yung bawang sa adobo na durog at ng sarsa. Oh, aba. Winner na winner. Yung alat sa yung asin. Yung naglagay pong asukal, hindi pa masyado lumasa yung asukal. Pero nabalansi po ng alat. Sarap. Napakasarap. Yung laman, napakalambot. Sa yung konting taba niya, napasarap. Pagbago ano nangyari. Babaking siguro. Babakyum na.
Marami kami maugong. Yung kanin po tinitibigay. Tama na po sa kanyang kanin. Napakarami na yun. Sarap ng konting taba. Ang saging po na doon, hindi ko po alam kung ano variety po ito. Kahit medyo hilaw siya, matamis. Galing po ito sa Costa Rica eh. Iba galing sa South America. Saka, imagine imported po itong saging na ito. Ang presyo eh, maging 100 pesos per kilo. Mura na rin po, no? Yung sibuyas po dito, mura. Magiging 200 pesos din per kilo, 2 euro something. Nadyan po ninyo, winter pa dito. Kaya din ang kontrolin yung mga presyo dito. Hindi po sila magtataas ng presyo na hindi kayang bilhin ng mga tao, hindi po. Gusto nila available sa mga tao, nakakatikim yung mga tao na yung mga pangkaraniwang prutas na madalas kinakain po nila. Pero pag mag-exotic siya medyo pero yung mga pangkaraniwang, mga panggisa, bawang, sibuyas, mga gulay, mura po. Hindi siguro nila kayang bili ng mga mamamayan. Para po bago tayo tapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Excuse me. Panginoon, maraming salamat po sa bayang binigyan niyo po sa amin. Ibibigay na sa araw po na ito na bawat isa po ligtas. Sa pagpasok sa trabaho, sa eskwela, paglabas ng bahay, hanggang sa pag-uwi po, Panginoon. Lalo na po yung malalayo po namin mga kababayan. Kahit di po kami po lahat ng tao sa buong mundo na nakikipagsapalaran para po sa kinabukasan ng aming mga pamilya. Kaya na pong bahala po sa amin, isinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ng Isus. Amen. Para po, maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa pinilangang lakbay. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang!